Ngayon ay pag-usapan natin ang background of the study. So, ang background of the study ay isinasagawa ito matapos nating makapili ng isang research topic. Ang background of the study ay nagbibigay siya ng overview para sa mga readers na tungkol saan yung pinili mong mga research topic. So, kasama sa pagsusulat ng background of the study ay ang description ng inyong mga napiling variables na gusto nyo i-test for the research study. So, ang background study ay hindi sinusulat by opinion. Ito ay sinusulat sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsisynthesize ng mga previous research paper. At gumagamit tayo ng citation para placing. Para placing na kung saan i-mention natin kung kanino galing yung mga previous research paper. So, paano ba tayo mag-establish ng background of the study? Una, siyempre, kailangan natin mag-discuss ng mga iba't ibang aspect na may kinalaman sa inyong research study. So, for example, pwede tayo magbigay ng mga brief overview doon sa mga pinili niyong research topic. Pwede tayo magbigay ng mga problem na kinaharap noong in the past events. Pwede rin tayo magbigay ng mga factors at magpaliwanag kung paano ba naka-apekto yung mga na-mention ng variable doon sa isang particular na situation. Another important component ng background study ay ang paglalagay ng research gap. So, ang research gap, ang ibig sabihin nito, ay ito yung mga problem na hindi nasolusyonan ng mga previous researchers na you are trying to do it in your research. You are trying to solve. Kaya ang research gap ay may iba't ibang types. Kaya pina-search ko sa inyo, pina-identify ko sa inyo kung ano bang uri ng research gap ang inyong nakita sa inyong paper. Nang sa gayon ay mas may paliwanag nyo kung ano ba talaga ang kulang sa inyong research study or sa mga previous study na hindi nila nasolusyonan. Okay? So ano nga ba ang nilalaman ng mga background of the study? Una ay ang mga current state of the field. Dito nag-explain tayo ng mga nangyayari doon sa research na ginawa nyo. At i-point out din kung ano ba ang mga bagay na gusto nyo pang i-explore tungkol doon sa topic na yon. Another one is the current and conventional practices in addressing the issue. Discuss the practices being used by the researchers, authorities, practitioners within the particular field. So in your background of the study, make sure that you can explain these practices and the contribution to the field of your study. So ano yung mga traditional na practices ay pwede nyo rin ilagay doon at ano yung mga nangyaring problema doon sa mga traditional practices. So for example, nagkaroon ng paglabas ng mga gamot. So ano naman ang naging effect? Doon na solusyonan ang mga gamot. Ang negative side naman nun ay nagkaroon ng mga side effects na kung saan ay nag-produce ng another problem na kung naman yung problem na yun ay pwedeng solusyonan naman ng isa pang another research study. Another one is the research gap. Dito ay maglalagay tayo ng research gap. So, ang research gap, ulitin ko, ito yung mga topic na hindi na-address ng mga previous researchers. Okay, make sure that the research gap that you have identified ay relevant sa present situation ng inyong community. Kasi kung hindi nakikita ang relevance ng inyong ginagawang research, ito ay hindi nagiging mahalaga at hindi nagiging interesting para ulitin na iba pang mga researchers. So, in short, ang background of the study, ito ay nagbibigay ng malinaw na pag-alarawan tungkol sa inyong topic. Tinutukoy din ito ang mga issue na tinugunan noon, no? At ina-explain nyo rin yung mga global problem at local problem at mga possible solutions na ginawa noon ng mga previous researchers. At ang background of study ay maglalaman din ng mga previous research na nagiging batayan nyo upang pag-aralan pa ang inyong research. At the same time, nakalagay din doon ang inyong research gap na pinapakita nyo na kulang pa rin ang mga literature na nabasa nyo ukol sa inyong napiling research topic. Kaya kailangan nyo magsagawa ng experiment upang makapagbigay ng kalinawan doon sa napili nyong research topic. At iugnay nyo naman ang inyong research objective. At ang kahalagahan nito ay nagbibigay ito ng paliwanag tungkol doon sa inyong study. So in short, ang background of study ay dapat malinaw, may basis, at ito ay galing sa review of RRL na kailangan nyo rin i-mention kung sino ang author. Ito yung tinatawag nating citations. At nakatuon ito sa pagbibigay ng kahalagahan kung bakit kailangan natin aralin ang inyong study.